what's up mga Choy? So good morning, sa iyo pa kayo no? Time check, so 6:30 no? So kayo na mga Choy, sa iyo pa kayo na ako'y nakita nga balita no? Nagkakasa ng Zero Remittance Week ang Nanapod ko'y nakita nga balita, grabe kasama kang Pilipinas no? So naanap yung issue karon about sa mga OFW katong ilahang gikuan nga zero remittance no? Pero kana mga Choy, basic lang kayo no? Atong unaon, pero nagi uban nga naglibog po doon sa nang zero remittance. So karon ato nang ipangutana sa atong amigo no, para masabtan nato ba siya kung sa nang zero remittance. So katong wala pa kabalo, paminaw mo. So maminaw ta ani, asaraon to siya lang ha. Ano ang zero remittance at ano ang masamang epekto na dulot nito sa ating bansa? Ang zero remittance ay nangyayari kapag walang padalang pera mula sa mga overseas Filipino workers, OFW, sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Karaniwan, malaki ang naitutulong ng remittances sa ekonomiya ng bansa at sa mga pamilya ng OFWs. Ang mga masamang epekto ng zero remittance ay kinabibilangan ng: una, pagbaba ng konsumo. Maraming pamilyang umaasa sa remittances para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kapag wala ito, maaaring bumaba ang kanilang konsumo at makaapekto sa mga negosyo. 2. Pagtaas ng kahirapan. Kung hindi na makakatanggap ng suporta ang mga pamilya ng OFWs, maaaring tumaas ang antas ng kahirapan. 3. Pagbagal ng pag-unlad. Ang remittances ay kadalasang ginagamit para sa mga proyektong pang-infrastruktura at pagninegosyo. Kapag wala ito, maaaring bumagal ang pag-unlad ng ilang komunidad. Mahalaga ang papel ng remittances sa ekonomiya at kapakanan ng maraming pamilya, kaya't ang pagkawala nito ay may malalalim na epekto. Goods. So klaro no? So kung na mo idea, comment down below. Salamat.